Marami na rin talaga ngayon ang nagbebenta ng second hand cars, guys. So, syempre dati brand new lang naman yan. Tapos may mga nagbenta ng mga car dealerships ng mga second hand cars. Nauso yung mga buy and sell. Bensa naman ngayon, mga nagbebenta yung mga personal yung mga may-ari ng mga sasakyan nila, pinopost na lang nila sa Facebook. That is the power of the social media. So, lahat pwede na magbenta ngayon ng second-hand cars nila. Even mga vloggers, di ba? May mga nakikita kayo dyan, mga nagvo-vlog na nagbebenta ng second-hand cars. And syempre, kahit ako naman minsan may mga client ako na, sir, pabenta naman po nung sasakyan ko. So, nagpo-post din naman ako ng mga for sale na second-hand cars. So, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang sales stock, pagandahan na lang ng unit, pamurahan ng unit. Pero syempre, minsan mga bossing, nakakalimutan na natin sa dami ng competition, is nakakalimutan na natin guys yung pagpapakatao o kaya yung pagiging honest. So ito, medyo na curious lang ako or medyo naawa lang din ako dito sa isa nating viewer kasi sa conversation namin mukhang gipit na gipit si owner. Sabi nga niya desperado na siya, so talagang gusto na niyang bumili ng sasakyan at kapos kasi yung budget niya. Tapos nakatapat pa siya sa isang seller na paano ko ba sisimulan? Okay, so siguro yung marami sa inyo yung makaka-relate. Ito, may papakita muna ako sa inyong picture. Yung picture na yan, sabihin nyo sa akin, ito daw kasi meron siyang gustong bilhin na unit, pero ito yung issue. Ayan, papakita ko sa inyo yung picture. Yan yung unang picture, manibela. Tapos ito yung pangalawang picture. Yan. Yan yung issue niya, okay? Manibela and sa dashboard. Okay? So, sa tingin nyo, anong issue? Ba't nagkaganyan yung manibela? Bakit nagkaganyan yung dashboard? Tatanungin ko kayong lahat. Tapos mamaya magugulat kayo sa sinabing reason ni seller kung ano daw yan, kung bakit ganyan. Sige, hulaan nyo nga. Okay? Okay. So, sa lahat na nakahula na pumutok ang airbag niyan, kaya nagkaganyan ang manibela at yung dashboard, tama kayong lahat. Yes, kahit ako, nung nakita ko yung picture na yan, isa lang din ang tumakbo agad sa isip ko. Putok ang airbag niyan, so bakit ba pumutok ang airbag? Nabangga. Major collision. Ang airbag, mga bossing, hindi yan pumuputok every bangga. Kunyari, nakasagi ka ng paso, hindi yan puputok. Minsan nga nakasagi ka na ng tao, hindi pa yan puputok Pumuputok lang ang airbag kapag major collision. Yung kapag ka life-saving, ano ba tawag doon? Life-saving event na talaga. Yung bang bumangga ka sa pader, bumangga ka sa truck, bumangga ka sa poste, tas ang bilis-bilis ng andar mo. Yun yung mga events na pumuputok ang airbag or lumalabas ang airbag. Pero yung simpleng may naatrasan ka lang, nasagi ka lang ng motor, nasagi mo lang yung plant box or yung timba na nakaharang dyan sa kalsada, hindi yan puputok guys. Pero ito yung nakakalungkot na sinabi ni seller. O kaya, pakita ko sa inyo yung conversation namin. Hinide ko na lang yung post ni pangalan pala ni client. So ito yung sabi niya sa akin. Dok, may gusto sana akong unit na bilhin. Strada 2014 at 400k. Tapos pinakita niya sa akin yung picture. Pero ito po ang issue. Nag-crack ang cover ng airbag. Ito ngayon yung sinabing reason ni seller kung bakit daw crack yung manibela at yung dashboard. Ang sabi po ni seller ay nasundot daw po yung ilaw kaya nag-crack. Anong ilaw ang nasundot para mag-crack ng ganyan? Nako, Mitsubishi, ang mga ilaw ninyo kung pag nasundot ay nagkaganyan ako, i-recall nyo lahat ng sasakyan ninyo. Okay, so wag naman po sanang ganun. Actually lahat tayo syempre, pag nagbebenta ka ng sasakyan, iisang goal natin. Mabenta yung binibenta nyo. Pero wag naman sanang aabot sa punto na lulukuhin na natin yung buyer. Sabihin na lang natin yung honest issue kasi kahit anong sundutin mong ilaw dyan hindi ko maintindihan kung nasundot yung ilaw kaya nag-crack o nasundot ng ilaw Pero kahit anong ilaw ang sundutin mo dyan, hindi yan magka-crack ng ganyan. Hindi yan magka-crack ng ganyan. Okay, baka nga yan nabangga tapos syempre yung sensitivity collision sensor ng isang sasakyan o isa airbag sensor, pag na-trigger yung impact nun, lalabas talaga yung airbag. Okay? So ito,
Sabi ko sa kanya, sir, pagka ganyan, pumutok airbag niyan. Okay, so yun lang naman ang reason pag pumutok ang airbag is, nabangga. Nagagawa pa kaya yung ganyan? Siyempre, papalitan na ng dashboard yun, di ba? Tsaka, hindi lang naman yun yung issue. Ang issue doon is yung baka na-compromise na kasi yung frame. Yung frame or yung chassis ng sasakyan, yun kasi yung pinaka-backbone or tibay ng sasakyan mo. Kapag ka masyadong na-compromise ang frame or chassis, tas hindi na ibalik ng maayos or tama, marami yan alignment affected, yung andar affected, malakas makasira ng bushings, yung manibela ninyo kahit na ang lakas niya makaubos ng gulong, mga ganon. Tapos syempre yung safety ninyo compromise na nga, lalo na kung hindi maayos yung pagkaka-repair ng bangga. Okay? So, sabi niya medyo desperado na daw siya pang negosyo at medyo kaya kasi yung price. Nandun na tayo mga bossing. Karamihan sa mga buyer, tight ang budget. Pero sana naman, wag naman umabot sa punto na tight na nga yung budget ng buyer, napabili pa ng palpak na unit kasi hindi mo sinabi yung totoo. Okay? So, yun lang naman ang concern natin. Sana itong si bossing ay nakahanap na ng maayos na unit. Tsaka sa mga sellers natin dyan, maganda pa rin mga boss na makabenta tayo ng sasakyan with due honesty. Yung honesty natin is kasama sa pagbebenta. Kasi kahit naman siguro kayo, halimbawa buy and sell ka, pinasahan ka ni tropang buy and sell. So dahil sa tropang buy and sell mo siya, tinitiwala ka sa kanya, tinanggap mo, binayaran mo, tapos malalaman mo pala may alarma yung sasakyan, bangga yung sasakyan, pinitik pala yung mileage ng sasakyan. So kahit tropang buy and sell siya, diba, masakit sa kalooban mo na kahit buy and sell ka, lang yan, niloko ko, diba, yung mga ganon. So sana po gawin nating ugali na ang pagbebenta is parang kasama na doon yung dignidad natin, okay? Para lahat tayo ay masaya, syempre.